Palapakan ang Panginoon ng masigawang palakpak. At sabi mo sa katabi mo, pinagpalang umaga, kapatid. At kumustahin mo because sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ang daming mga nangyari sa buhay. Pwede natin sabihin, kumusta ka na, kapatid? Hallelujah, praise God. Pwede bang pumalakpak muli ang mga anak ng Diyos? Remember na whatever trial we are going through, ang Diyos ang patuloy na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Mga kapatid, before we listen up, ating pong kinagawian, kinaugalian, at kinasanayan na tayo magdeklara ng mga mabubuting bagay because whatever we declare, yun po ang nagmamanifest sa ating mga buhay. Of course, with faith, with boldness, and confidence. Sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Sige lakasan natin, because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sige, mas malakas yan. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. Dagdag natin, my study is well. At sabi mo, in the presence of God, nothing is broken. Nothing is missing. Sabi natin, all is well. Palapakan natin si Jesus, mga kapatid. Hallelujah. Parang malungkot kayo. Marami ang wala. Praise God. Tulad ng sinasabi ko mga kapatid, we don't need to struggle on whom we choose. Bakit? Kasi if we know our priority, madali lamang po ang mamili. If God our priority, mamimili ka trabaho o ang Diyos, praise God, study o ang Diyos, o ano pa man, mga kapatid, family o ang Diyos, if you know that your God is your priority, you don't need to struggle to choose. Amen? Hallelujah. Remember that put God first. Sabi nga doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So we must put God first sa buhay natin. Dapat ang ating priority ay Diyos, mga kapatid. Walang masama magtrabaho, walang masama mag-aral, walang masama magpahalaga ng pamilya, basta ang Diyos ang ating prioridad sa ating mga buhay. Mga kapatid, sadsad tayo po ang ating series about the attributes of God. Mga kapatid, na ito ay ating tinatalakay because the more we know the Lord, the more we will trust in Him. Hallelujah. And we're now here in book 4, mga kapatid, entitled, Who He Is Between Us. Remember that first, isa man, dalawa, tatlo na magkatipon sa pangalan ng Diyos, there He will be in their midst, mga kapatid. Nasa gitna natin ang Panginoon. Kapag tayo ay taos-puso na sumasamba sa Kanya, nararanasan natin siya ng personal. Nararamdaman natin ang Diyos because He is a living God. Dito po sa Psalms 18:2, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer, my God, my King, and firm strength in whom I will trust and take refuge, my shield, and the horn, my salvation, my high tower. Remember na ang Diyos ang ating tanggulan, ang ating kublihan, at ang ating kanlungan, mga kapatid. Tinalakay po natin part 1, siya ang Diyos na ating kaagapay. He is the God, our helper in Hebrews 13:6. And part 2, tinalakay po natin ang Diyos na ating, siya ang Diyos na ating kaibigan. He is the God, our tinalakay natin siya ang Diyos na ating karamay. He is the God, our sympathy. In 2 Corinthians 1:3, and that was last Sunday. Tinalakay po natin ang 4 W's, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Jesus is sympathetic for our welfare. Jesus is sympathetic for our wellness. And Jesus is sympathetic for our wholeness. And Jesus is sympathetic
for our wholesomeness, mga kapatid. And these are the 4 W's that we tackled: welfare, wellness, wholeness, and wholesomeness, brethren in Christ. And this morning, we are now here in part 4, siyang Diyos na ating kublihan. He is the God our refuge, mga kapatid. In Psalm 62:7 and 8, basa po tayo. Sabi po dito, nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking kaluwalhatian, ang malaking bato na aking kalakasan, at ang kanlungan ko'y nasa Diyos. Magsitiwala kayo sa Kanya buong panahon. Kayong mga bayan, buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap niya. Diyos ay kanlungan sa atin, Selah. In God is my salvation and my glory, the rock of my strength, and my refuge is in God. Trust in Him at all times. Ups and downs man yan. Ye people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us, Selah. Kaya mga kapatid, why do we need refuge? Bakit? Kasi pag sinabing refuge, ito po mga kapatid ay kublihan, kanlungan, at takbuhan sa panahon na mayroon tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Hallelujah! Kaya kapag tayo ay mga may struggle sa buhay, come to God because He is our refuge. And you will find rest. Ang Selah, ibig sabihin ng Selah, pause. Mga kapatid, kumbaga ginagamit yan sa music. Ang music kasi mayroon tinatawag na pause. Praise God. Sa piling ng Diyos, magpapahinga tayo sa Kanya because He is our refuge. Let us look the heart of God's attribute. God is our refuge and in Him we're saved. Tandaan po natin, dahil ang Diyos ang ating kublihan, Siya ang ating kaligtasan at ligtas tayo sa Kanya. God is our refuge and in Him we're secured. Secured tayo sa piling ng Panginoon. Wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ipangamba, wala kang dapat ikapag-alala, wala kang dapat ikabahala because we were secured in the presence of God. And God is our refuge and in Him we're sustained. Everything will be provided. Nakakahinga tayo ng libre, nabubuhay pa tayo mga kapatid. Hallelujah. Because God is sustaining our lives. And God is our refuge, and in Him we're strengthened. Inaamin natin na sometimes nakakaranas tayo ng paglulupay-pay, panghihina, na-exhaust tayo, napapagod tayo. But praise God, our God is our strength. Sabi nga ng Isaiah, we will soar like an eagle because He will renew our strength. Mga kapatid, tulad ng agila. Papailan lang tayo sa mga ulap. Sabi po dito sa Psalms 91:2, aking sasabihin tungkol sa Panginoon, Siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na Siyang aking tinitiwalaan. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Kaya kung tayo ay lubos na nagtitiwala sa Diyos, muli mga kapatid, wala tayong dapat ikatakot. Hallelujah. Amen? Amen. 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 Praise God. Kasi whether we like it or not, dadanas tayo, makakaranas tayo, madadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay. In Psalms 94:22, ngunit ang Panginoon ay naging aking matayog na muog at ang Diyos ko ay malaking bato na aking kanlungan. But the Lord is my defense and my God is the rock of my refuge. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kapag ang mga tao, kapag sila ay nakakakubli sa mga yungib, sa mga batong bundok, they were secured, brethren in Christ. Tulad po sa amin, kami po ay nagbabarko from Leyte hanggang Manila, praise God. At ang dadaanan mo ay kalawakan ng dagat. At kapag nasa pusod ka ng dagat, wala ka nang makikitang lupa. Puro dagat. Hallelujah. Kaya nga yung mga nagbabarko, ang sinusundan na lang yung kumpas. Praise God. At kapag inabutan niya ng malakas na bagyo in the midst of the sea, ang gagawin ng barko ay hahanap siya ng bundok
kung saan siya pwede kumubli sa mga malalakas na hangin. At kapag nakakumpli na yan sa mga malalaking bundok, then they are secured. Are you heard, church? Amen. Kaya kapag tayo ay nakakubli, mga kapatid, hallelujah, sa tinatawag po natin, mga kapatid, na bato na ating kublihan, tayo ay secured. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, you are secured in the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po dito sa Psalms 142:5, ako'y dumaing sa iyo. Yan naman ang ginagawa ng mga Kristiyano pagka may problema, dadaing tayo sa Diyos. Ako'y dumaing sa iyo, O Panginoon, aking sinasabi, ikaw ay aking kanlungan, aking bahagi sa lupain ng buhay. May buhay. I cried unto thee, O Lord, I said, thou art my refuge and my portion in the land of the living. I like the word portion. Alam niyo po, kahit wala tayong masyadong kayamanan, wala tayong masyadong pag-aari sa mundong ito, if you have Jesus in your heart, you have everything. Amen? Amen. Kaya wag aawitin ng mga manliligaw, ng mga boyfriend sa kanilang mga girlfriend na, you are my mataas. Hallelujah. Kasi ang girlfriend ninyo, she is not your everything. Mga kulang-kulang yan. Praise the Lord. Amen? Ang boyfriend ninyo kulang-kulang, ang girlfriend nyo kulang-kulang. Ibig sabihin ng kulang-kulang, may kulang. There is no such perfect. Tama? Kaya nga naandyan yung compatibility na tinatawag, ang pagkukulang ng isang lalaki, pupunan ng babae. At ang pagkukulang ng babae, pupunan ng lalaki. Kaya sila ay nagiging buo. Kasi wala po, there is no such perfect in this world. Kaya hindi mo pwede sabihin sa asawa mo, sa girlfriend mo, sa partner mo, you are my everything. Only Jesus is our everything. Amen? Because Jesus is our portion. Kaya kapag may Jesus ka sa buhay, ikaw na ang pinakamapalag na tao sa mundo. Amen? Because God is our portion in the land of the living. In Psalms 48:3, ang Diyos ay napakilala sa kanyang mga bahay-hari na pinakakanlungan. Maganda sa English, mga kapatid, God is known in her places, not singular. Plural. Ang sabi niya, God is known in her places or palaces for a refuge. Kaya tayo, marami tayong kublihan. Never your attention. Ano ba yung mga kublihan natin sa Panginoon? Ang kanyang presensya. Hallelujah. Sa prayer, mga kapatid, yan po ay mga places or mga palaces in which we can find refuge. Kaya mga kapatid, hallelujah, ang Diyos ang patuloy po nating takbuhan sa panahon ng pangangailangan. Proverbs 14:26, sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala at ang kanyang mga anak, sino mga anak ng Diyos? Amen. Hallelujah, hindi nag-amen, bahala ka sa buhay mo. Sino po ang mga anak ng Diyos? Amen. Sabi ng Bible, at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. In the fear of the Lord is a strong confidence, and His children shall have a place of refuge. Pangako yan ng Diyos na kapag anak ka ng Panginoon, kapag mananampalataya ka, kapag believer ka, you will have a place of refuge. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi nga ninyo, refuge. Praise God. Yan po yung kublihan. Yan yung ating kanlungan sa panahon ng panganib. Praise the Lord. Hallelujah. Yan ang taguan. Praise God. Kumbaga sa mga sindikato, may hideout. May tao pa kaya ako, kasama. Tayo ay may hideout din. Ang ating hideout ay ang Panginoon. Palampakan natin ang Diyos. Iaakunin natin, mga kapatid, ang salitang test. Praise God. T-E-S-T. Mga kapatid, at para matandaan po natin, first point or attribute number 1, He is our refuge in time of trials. Sabi nga ninyo, trials.
Sinong dumadaan sa inyo sa mga trials? Praise God. Ang Diyos ang ating kublihan. 2 Samuel 22:3. Ang Diyos ang aking malaking bato, na sa Kaniya'y ako'y mananandong, aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog at ampunan sa aking tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. The God of my rock, in Him I will trust, and is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my Savior, thou savest me from violence. Hallelujah. Nakita nyo kanina ang salitang ampunan? Di ba kapag ka ang tao, o sabihin natin ang isang bata ay homeless, helpless, mga kapatid, dadalhin sila sa bahay ampunan, at sa bahay ng ampunan, mga kapatid, sila po ay aalagaan. Tama? Sila po ay iingatan, aalagaan, i-feed, dahil nandun sila sa lugar ng kanlungan. Kaya mga kapatid, sa panahon ng karahasan, alam mo ngayon sa ating panahon, mga kapatid, there is no such safe place. Hallelujah. Praise God. Dahil talagang ang panahon natin ay panahon na mapanganib. Amen. Kahit saan dako may karahasan, pero praise God, bakit ang ating pamilya, ang ating mga anak, secured because God is our refuge. Pwede ba natin ulit palampakan ang Panginoon? Kaya sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga trials natin nararanasan, God is our refuge. Attribute number 2, He is our refuge in time of exhaustions. Mga kapatid, pag sinabing exhaustions, ito po ay panahon na ikaw ay napapagod, itong panahon na nawawalan ka ng lakas, nag-drain ka, ang Diyos ang ating kanlungan. Jeremiah 16:19, O Panginoon, aking kalakasan. Yan, kasi nung dumadaan tayo ng panghihina, at aking katibayan at aking kanlungan sa kaarawan ng pagdadalamhati. Sa iyo, paruroon ang mga bansa na mula sa mga hangganan ng lupa, at mga nagsasabi, ang aming mga magulang ay walang minana kundi mga kabulaanan, walang kabuluhan, at mga bagay na hindi mapapakinabangan. O Lord, my strength and my fortress and my refuge in the day of affliction. The Gentiles shall come to you and come unto thee from the ends of the earth, and shall say, surely our father have inherited lies, vanity and things wherein there is no profit. Dito mga kapatid, sinasabi ng Bible, O God, O Lord, my strength and my fortress. Bakit? Kasi pagka nangihina tayo, mga kapatid, how do we know if we are experiencing, mga kapatid, ng tinatawag nating weakness? Paano po ba natin nalalaman na tayo ay nakakaranas ng panghihina? Kapag you don't have enough strength to move on, hindi ka na makagulapay, hindi ka na makapagpatuloy, you cannot move anymore, you cannot do anymore. Yung parang bisa na kang mamatay, parang gusto mo nang mamatay, parang gusto mo nang tapusin ang iyong buhay. That's the moment na drain ka at wala ka ng sufficient strength to move on, mga kapatid. But praise be to God, mabuting balita sa atin, ang Diyos ang ating kanlungan. Sa panahon ng panghihina, sa panahon, mga kapatid, ng affliction, o sa panahon, mga kapatid, ng pagdadalamhati, ang Diyos ang ating kanlungan. Palakpakan po natin minsan pa ang Diyos. Hallelujah. Kaya may Diyos tayong takbuhan. Hallelujah. May Diyos tayong crying shoulder sa panahon ng ating mga pinagdadaanan. Attribute number 3, He is our refuge in time of storms. May mga panahon po na may bagyo sa buhay, may unos sa buhay. Hallelujah. May mga challenges sa buhay na sabi nga, ang problema ay hinaharap. Sabi nga ninyo, hinaharap. Wala yata, hindi nakikinig dito yung mga tao. Amen. Sabi ko, ang problema hinaharap.
Amen? Amen. Praise God. Hindi po ang problema tinatakbuhan because ang pagtakbo, ang pagtakas, ang pag-iwas sa problema cannot solve the problem. You have to face the problem. Hallelujah. Kasi hindi mo pagpigilan ang bagyo. Pag dumarating ang bagyo, whether you like it or not, raragasa yan sa buhay, sa mga kabahayan. Pero tayo mga kapatid, sabi ng Isaiah 25:4, sapagkat ikaw ay naging ampunan sa dukha, ampunan sa magpakailangan na sa kanyang kahirapan, silungan sa bagyo, lilim sa init, pagka ang hihip ng mga kakilakilabot ay parang bagyo laban sa puta. For thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat, when the blast of the terrible ones is as a storms against the wall. So dito maliwanag na, hallelujah, sa amin, naalala ko tuloy yung bagyo na yan. Sa probinsya namin, pag binabagyo po kami talagang matindi, yung baliktad, ang bahay yung bumabaliktad, Sister Joy. After ng bagyo, magpapasimula ka ulit magtayo ng kubo mo. Kasi talagang totally ruined ang mga kubo pag binabagyo nun. Tingin po yung alam niyo po yung baon ng niyog. Pagka nakataob yan sa buhanginan, pag dumaan ang bagyo, yun, bumabaliktad mo yun. Ganong katindi ho yun, mga kapatid, sa probinsya. Lahat ng mga saging yung bagsak. Lahat ng mga niyog yan, bagsak yan. Because dito sa Manila, ito lang ang bagyo na hindi masyadong malakas dito, Sister Joy. Ang bagyo dito parang malakas lang ang ulan, malakas lang ang hangin, pero hindi tulad ng probinsya talaga na talagang masasabi mong bagyo. Praise God. Yung bahay namin, pagkatapos ng bagyo yan, wala yung bubong. Skeleton yan. Pagkatapos ng bagyo, pag kinumagahan yan, may malakas na agos ng tubig, kakatkatin yung mga haligi, din matutumba ang bahay. Kaya totally ruined. Pero praise God, sa mga panahon po, mga kapatid, na may bagyo sa aming probinsya, nililisan namin yung aming bahay at mayroon kaming lugar na pinupuntahan para doon magpubling at magpalipas ng bagyo. So, ganoon din ang Panginoon. Kapag tayo may pinagdadaanan sa buhay, unos, bagyo man yan, o anumang challenge you are facing in life, ang Diyos ang ating kadlungan, ang Diyos ang ating takbuhan, and in Him we are safe. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya pag may mga problema tayo, bago yun na, nanunggawan nyo. Hindi Bombay ang solusyon. Tama? It's the Lord. Hindi kung sino pa man ang solusyon. Ang Diyos ang ating takbuhan. Amen? Isa pang palagpak muli sa Panginoon. Hallelujah. Are you blessed today? Attribute number 4, He is our refuge in times of troubles. Kanina, trials. Troubles stands for problems. May mga tao, sabi nga ng iba, Pastor, ayoko mag-born again kasi sa born again ang daming problema. May mga problemang nararanasan. Ang tanong, ganito ba? Nung hindi ka ba born again, wala ka bang problemang hindi nararanasan? Are you here, church? Amen. Nakikinig ba kayo? Hallelujah. Ulitin ko kasi may mga Kristiyanong nagko-complain. Sabi nila, bakit kaya pag born again ka, ang daming pagsubok, ang daming problema, ang daming pinagdadaanan, ang daming kinakaharap. Ngayon ang tanong, nung hindi ka ba born again, wala ka bang problema? Mayroon. Kaya lang ang kahigtan, ang advantage ng born again, kapag born again ka at anak ka ng Diyos, may Diyos kang katulong. Amen? Hallelujah. Kalapakan na po natin ang Diyos. Hallelujah. He is our refuge in times of troubles. Psalms 9:9, ang Panginoon naman ay magiging matayog na muog sa napipighati, matayog na muog sa mga panahon ng kabagabagan. Hallelujah. The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble. Hallelujah. Kaya pag may problema ka, gawin mo, kumain ka. Hindi yung may problema ka, ikamamangan. Sa probinsya namin, naalala ko, pag pinapagalitan ako ng magulang ko, hindi ako kumakain. Pero ang totoo talaga, magdamag na kumakalamura yung sikmura ko. Kasi yung pagtatampo na yan,
ay minsan nagdudulot ng hindi maganda. Hallelujah. Kaya, pero pag tulog na ang mga magulang, ang gagawin po yan, mga kapatid, ay panakaw kang kakain. Hallelujah. Siguro mag-i-exam ako dito sa mga kabataan. Bago tumugtog, dapat malaman nila lahat ng tinalakay ko. Kasi, ano lang sila, parang wala lang sa buhay nila. Ulitin ko, ang salita ng Diyos, napakamahalaga sa ating buhay. Hallelujah. Mayroon tayong panahon ng lahat ng bagay. Yung harutan, pwede gawin nyo yan sa labas, wag dito sa church. Tama? Kasi may mga panahon ng landian, panahon ng harutan, panahon ng ilitian. May mga panahon yan, wag nyo gagawin sa church. Praise God. Kasi, maging ano tayo, seryoso sa salita po ng Diyos. Amen? Amen. Ako po, pagdating sa salita ng Diyos, napaka-stricto ko talaga. Actually, pakiusap ko nga sa iba, wala nang dapat tayo-tayo. Kasi pag tayo-tayo, wala kang maintindihan sa pinapakaral. Bababa ka pa. Pagbalik mo, parang wala na tayong pagkakaiba sa ating kaiba yung kapanampalataya sa Katoliko. Mga Katoliko, pupunta lang doon para sumilay ng mga, lalo na yung mga simbang gabi. Hindi naman talaga ang Panginoon pinupuntahan, mga kababaihan ang pinupuntahan ng mga kalalakihan, kung sino makikita doon na magiging kalandian niya. Tama? Para wala akong kausap na yun. So, wag nyo pong i-take for granted ang salita ng Diyos. Take it seriously. Kasi ang salita ng Diyos yun po ang mag-prosper, yan po ang magpapatagumpay sa buhay po natin. Amen? Kaya sabi ng Bible again, ang Diyos ay refuge natin sa panahon ng trouble, problema, suliranin nating pinagdadagdag pa po natin sa Psalms 59:16. Ngunit aking aawitin ang iyong kalakasan. Oo, aking aawitin malakas ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan, sapagkat ikaw ay magiging aking matayog na muog at kadlungan sa kaarawan ng aking kabagabagan. But I will sing of my power. Amen? Kaya ang inyong mga kabataan sana, mga laman ng mga songs ng inyong cellphones, mga Christian songs, sa umaga yun ang patugtugin. Hallelujah. Hindi yung mga music na ewan ko. Hallelujah. Kanina, halatang-halata yung cellphone na isang nakatugtog dyan. Halata talaga na, siguro ewan ko kung sino sa inyo ang hilig makinig ng worship. Dapat ka umaga pa lang, mag-worship na kayo, praise God. Start your day in worship, in prayer, and word of God. Amen? Masarap po simulan ng araw. Kaya tayo, pag halimbawa sa ating mga cellphone, ang pakinggan natin yung mas maganda yung nai-inlove lalo tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Kita nyo po, mga kapatid, nung magmahal din ako, ang aking team song, ordinary song. O ano nangyari sa ordinary song? Ordinary. It's an ordinary song. Yan, di ba? Yan ang hinahandog ko. Wala palang kwenta yung mga ganyan na dapat ang nagiging team song natin, Christian song, para sa ating relasyon ang namamagitan, Diyos. Kasi diba, team song natin, maging sino ka man. O maging sino ka man. Kahit 3 boyfriend ang pinagdaanan mo, tanggap ko basta mahal kita. Ang ganda naman pakinggan. Pero again, sa bawat relationship, dapat ang Diyos ang nasa pagitan. Kasi kapag ang Diyos ang nasa pagitan sa bawat relasyon, ulitin ko mga kapatid, magiging maayos ang ating relationship. Amen? Amen. Kaya kung kayo may girlfriend, may boyfriend, dalhin ko po sa church para sila nakakapakinig ng Word of God. Mabuborn again din sila at makakakilala sila sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kasi maganda yung parehas kayo Kristyano. Praise God. Hallelujah. Kasi pag hindi kayo Kristyano, delikado ka. Amen. So, sabi dito ng Bible, but I will sing of the power ye. I will sing aloud of thy mercy in the morning, for thou hast been my
defense and refuge in the day of my trouble. Hallelujah. Tulad po doon sa Northville, sa Kutud. Alam niyo po ba na may lumapit sa akin, nagpapatulong. Sabi ko, yung nanay niya umiiyak. Kasi may pautangan ako doon, namumutang sa akin. Kako, ano bang problema? Kasi sabi niya, Sir, ang tao, kilala ko doon hindi pastor. Kilala akong Sir. Sabi niya, yung anak ko po kasi pastor, Sir, mayroon pong girlfriend. Tapos, legal naman po sila sa bahay ng babae, sa bahay ng lalaki. To make the long story shortcut, nagtatabi sila. At may nangyari. Hindi naman pwedeng nagtatabi na walang nangyayari. So, to make the long story shortcut, may nangyari. At ngayon, nalaman ng magulang, ang babae, minor de edad. Ang babae, walang problema, pumayag kasi boyfriend niya Pero ang magulang ang naging problema ng babae. O ngayon, to make the long story shortcut, pinalampot ang boyfriend niya ng magulang ng babae at kinasuhan ng rape. O ngayon, lumapit ang nanay. Sabi ko, nanay, pasensya ka, kako. Kako, ang rape, walang bail. Wala pong bail ang rape. Nakukuha niyo po? Amen. Pagka pinasuhan ka ng rape, makukulong ka. Habang nililitis ang kaso, nakakulong ka. At kapag napatunayan ka, sisintensyahan ka. Sa amin kasi noong mga panahon namin, hindi man mga Kristyano, grabe kabalan ang relationship. Mahawakan lang ang babae sa kamay. Diba? Nabutan mo ba yung Sister Joy? O hindi, ako lang yata nakaabot Matanda na ako Mahawakan lang sa kamay ang babae, pakiramdam nila noon, marumi na sila. Dati-dati ang mga babae nagdadalaga 80. Ngayon, hallelujah, 11 pa lang, sister. Grabe. Ano nangyari mga kapatid? Bakit ko pinito yung rape na yun? Kasi pareha sila hindi Kristyano. Pag hindi sila parehas Kristyano, walang mamamagitan sa kanila na katotohanan. And that is very dangerous. Marami pong nakasuhan na mag-girlfriend, mag-boyfriend, na may nangyari dahil kagustuhan, pero magulang ang naging kalaban. Kaya ingat kayo kabataan because other are making problem. Sila mismo ang gumagawa ng problema. Manood na lang kayo kay Tulfo. Ang daming mga kabataan na nagiinuman, pag may alak, may balak. Ayan. O ano nangyari? Pinagtulong-tulungan, pinampang ang babae. Pagkatapos, pag kinabukasan, ngayon, hinahagip sila. Bakit? Kasi enjoy now, pay later. Nakaka-enjoy, pero may dapat pagbayaran. Kaya maganda ang ating relationship, mga kapatid. Ang Diyos ang namamagitan. Amen? Amen. Hallelujah. Kasi ang respect na andon. Irerespeto ang bawat isa. Kung ikaw lalaki, Kristyano ka, you should respect your girlfriend. Hindi mo yan babastusin, hindi mo sasalaulain yan, hindi mo aanuhin yan, mga kapatid. Amen? Kaya sabi ko nga, sana dalangin ko sa mga kabataan na narito, be proud of yourself na never been touched, never been kissed. Pag sinabi yan na, member yan ng highly favored, mga disiplinadong mga kabataan doon, tinuturuan ng maayos ang mga kabataan doon. Hallelujah. May mga girlfriend, may mga boyfriend, pero never been touched, never been kissed. Ganda naman pakinggan ng mga ganyan. Natuto talaga. Tama? Maganda yung pagharap sa altar, inosente ka. Pero mo, may mga ikinakasal sa altar, sabi ng pastor, now you may kiss the bride. Alam mo saan kumis yung lalaki? Sa noo.
Is that innocent? Yes. Ang noo pang lola yan. Tama? ang tawa ko nun, kinis sa noo. Kaya maganda mga kabataan, dito lang po kayo sa Highland Timor makakarinig ng ganyan. Na talagang tinuturuan ang mga kabataan. Hindi po ako against sa relationship. May boyfriend, may girlfriend, pero yung dapat nasa tama. Amen? Amen? Huwag kayong magdidate sa padilim. Kailangan, Sister Joy, kung nililigaw ka din, Brother Rocky, may chaperone ka pa naman. Kasi dati-dati, pag nag-date yung mga mag-boyfriend, may girlfriend dati, hindi pwede kayong dalawa lang. May chaperone. Alam niyo ba yung salitang chaperone? May chaperone. Yung chaperone, pasasamahan ka ng tita o kapatid para mabantayan kayo. Tama ba? Ikaw ba? Chinaperone ka ba? Yan ang ibig sabihin ng chaperone. Alam niyo po ba, ako nanligaw po ako, actually yung aking napangasawa, hindi po ako babaero, pero panggito na po yun si Joy. Yung first love ko, mga kapatid, pero yung relationship ko nun, hindi months. Kaya pala ngayon may months rin kasi buwan lang ang bilang. Dati ang mga anniversary kasi ang mga relationship umaabot ng taon. 2 taon, 3 taon. Ngayon, mayroon ng months rin kasi hindi umaabot ng taon. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 na bulan. May break na lang. Kaya, sinasamantala, pagka isang buwan, okay, mansari tayo agad kasi baka hindi tayo umeras dito banwa. Hallelujah. So, balik tayo mga kapatid. Maganda nagpipintuhan tayo para nakaka-relate kayo kasi ito man ay pagpapalaala din. Yung chaperone kasi, napakahalaga po yung para walang nangyayaring ano. So, balik tayo sa kwento ng aking buhay. Alam niyo po ba na nanligaw ako sa una kong niligawan? Hindi sa chat. Hindi rin sa sulat. Umakyat ako sa bahay nila. At alam niyo po nasa ang dalaga? Nasa gitna ng mama at papa niya. Habang sinasabi mo, mahal kita. Agyuyo yan? Agyuyo yan? Kaya nyo ba yan? Nasa gitna ng nanay at mahal kita? O baka naman secret ang relationship? Hindi alam ng mga magulang nyo ang inyong relationship. Parang ano ngayon, parang love language yung malapit ng February. Magkakaroon po pala tayo ng mga kapatid. Hearts Night, paghanda po natin. Hearts Night, gabi po yun. Dating. Hallelujah. So, i-date nyo yung magkakaroon tayo kanila. Kung wala, sabi naman iba, single pa ako. Kung may single ka at mayroon kang pinaka-crush, that's the moment na pwede mo siyang imbitahan. Pagkakataon mo ngayon. Hallelujah. Amen? So, halimbawa si EJ, mayroon siyang, kasi si EJ, para may pagkatorpi ng kaunti, hindi niya masabi sa girl. Ang gagawin niya lang, mayroon kaming hearts night, iimbitahan niya. Hindi alam ng babae na on that night, kadate niya na si EJ. Di ba? O, masaya. Praise God. Mag-i-invite tayo ng magandang singer, mga kapatid, para tayo patuloy i-bless ng ating Panginoon. Amen? Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya I'm not against sa mga relationship. Ang gusto ko lang sa bawat relationship, ang Diyos ang mamamagitan. Hallelujah. Kasi kung both of you are Christian, mga kapatid, maniwala kayo, protected ang inyong relationship. Amen? Amen po ba? Kasi, hallelujah, respeto. Alam niyo po sa relationship, anong sekreto ng relationship, bakit naglalast? Una, trust. Kapag ka ang trust, wala, naandyan ang selos. Baka may ibang katsa. Baka may selos ka ng selos kasi wala kang trust. Kasi kung may trust ka na ikaw lang ang mamahalin niyan, hindi ka magsiselos. Kahit 10 ang kachat niyan,
kung alam mong ikaw ang pinakahigit sa lahat, hindi ka magsiselos. Pangalawa, mga kapatid, respect. Napakahalaga ang respeto. Because if you really love someone, you will respect. Amen? Amen. Hindi yung, isang buwan na tayo, wala pa ba dyan? Hallelujah. Palapakan natin si Lord, ba't napunta tayo doon? Kasi magpipibrero na. Amen? Dalangin ko po sa mga kabataan kung talagang seryoso kayo. Halimbawa kay Sheena, malalaman mo ang lalaki pag seryoso kasi liligawan ka sa loob ng bahay ninyo at harap ng magulang ninyo. Lagi mong tandaan yung Sheena. Pero pag sa chat-chat lang, sasabihin niya, paano yan? Tayo na. Siya na ba, Sheena? Siya na ba? Alam mo, ang joke lang ako para masaya tayo. Amen? Siya na ba? Siya na ba? Hallelujah. Alala ko tuloy yung mga nag-speaking in tongues, Sister Joy. Nag-speaking in tongues, di ba? Ang mga magulang ganito na mag-speaking tongues. Labasande, 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 labasande. Kasi pag Sunday, naglalabas sila. Ang mga binata naman, dahil maraming kabataan, ito na ang masasabi na, siya na ba, 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 siya na nga. Praise God. Hallelujah. Amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. So mga kapatid, again, para ang relationship maging maayos, both of you dapat Christian at parehas may takot sa Panginoon. Pag-sum up natin, He is our refuge in time of trials. He is our refuge in time of exhaustions. And He is our refuge in time of storms. And He is our refuge in time of troubles. Yan po ang acronym ng test, brethren in Christ. Lagi natin tandaan, ang Diyos ang ating kublihan. And then, next verse, sabi ng Psalms 46:1, paborito ko pong verse yan, ang Diyos ay aking ampunan at kalakasan, handang saklulo sa kabagabagan. In English, sabi po dito, to the chief musicians for the sons of Korah, a song upon Alamot. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Bakit ko siya paborito mga kapatid? Kasi siya po ang very present help in trouble. Amen? Masaya ba kayo na ang Diyos ang ating katulong sa panahon ng kabagabagan? Sabi mo nga ulit, present. Maganda yung present. Hallelujah. Kasi hindi ka pa nga nananalangin, the Lord is already there. Okay, last slide bago tayo magtapos. Hallelujah. Next. Praise God. In time of trouble, He is our strength. In time of trouble, He is our helper. In time of trouble, He is our advocate. And in time of trouble, He is our redeemer. And in time of trouble, He is our provider. Ganun po ang Diyos natin. Siya ang lahat-lahat sa atin. Amen? Sige po, tayo lahat mga kapatid. Kaya ba ng musicians natin ang Hide Me Now?